Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga, umiinit ang issue sa pagdating ho dito kay BP Sara Duterte at sa ating bayan. At ako grabe, habang tumatagal talaga nakikita natin ang paglipad ng agila. Habang tumatagal ay nakikita natin kung papaano ang isang BP Sara Duterte ay nagpapakita ng lakas at nagpapakita ng determinasyon. Naku, ipapakita natin ngayon dito yung kanyang latest interview. Marami tayong hihimayin doon kasi alam nyo, iba talaga. Iba talaga pag nagsalita si BP Sara Duterte, talaga nga naman malaman. Hindi, pag siya ay nagsalita, you have to read between the lines. Ika nga kailangan mo talagang basahin yung kanyang mensahe. Kasi pag nagsalita ho siya, malalim marami ho siyang mensahe beyond dun sa kanya sinabi. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon para maunawaan natin. Tandaan natin, sabi nga nila, you cannot understand a person without knowing yung context. Kasi alam mo, importante natin maintindihan yan. Kailangan mong maunawaan yung konteksto na kung saan siya nanggagaling. Pag hindi mo naunawaan yon, hindi mo talaga maiintindihan kung ano ho yung nangyayari sa kanya at ano yung kanyang nais ipahiwatig at ipaliwanag, di ba? We cannot just take the words tapos yun na yun. Okay? So, ito ho, ipapaliwanag po natin para mas maunawaan ho natin ano ba ang ibig niyang sabihin, ano ang kanyang ginawa noon at ano ang kanyang plano in the future. Yan o, importante So, komento lang tayo dyan pag meron tayong idea. At binabasa po natin lahat ng mga nakikita natin dyan na comments. Baka akala ninyo hindi ko binabasa. Binabasa ko lang yan. Hindi lamang po ako sumasagot o di kaya nagre-reply kasi mahirap naman po kung isa, dalawa, tatlo lang ang replyan ko, di ba? So, mas mabuti nang hindi mag-reply sa lahat muna. Pero, nababasa ko ho yung mga mensahe ninyo kaya i-message nyo ho dyan sa baba. Okay? Simulan na po natin itong interview na ito at bigyan natin ng malupit na reaction. Ito you po. mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko na kapareho lang ito nung nangyari nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon ng drama ay confidential funds. Ngayon naman, ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Yun. Kita mo dyan pa lang, ang bitaw niya, drama. Ibig sabihin talaga nga naman ang Congress ay grabe kung makadrama ho. Pagdating sa mga issue sa alam naman natin kasi yung mga congressman yan, gusto niya ng free publicity. 'Di ba? Kailangan niyan mag-e-election na 2025. Kailangan niyang gumawa ika nga ng publicity. At kaya nga kung mapapansin nyo, yung mga hindi kilala, biglang nag-iingay. Halimbawa, yung mga katulad ni Chihuahua. Diba? I mean, hindi naman talaga kilala yun. Kung hindi dahil kay Yorme, hindi naman makikilala yun. Pero bakit sila nag-iingay? Kasi alam naman po natin, ng karamihan nanonood sa mga ganyan ay yung NCR. Ito, especially mga taga Metro Manila, malaking porsyento dyan, mga taga Maynila. So gusto nilang umangat yung kanilang pangalan, yung kanilang awareness. Ika nga. Tandaan ninyo, laging dalawa yan. Pagdating sa para ikaw ay manalo bilang kandidato, yung awareness at yung kung ikaw ba'y boboto ng tao. Yung awareness, hindi pa dyan yung ikaw ba'y boboto. Yun yung pag naririnig-rinig mo pa lang yung pangalan. Diba? Katulad nung sobrang yaman na bishop dyan. Grabe yung bishop na yun, ano? Pag tiningnan nyo yung church nyo, i-google nyo. I-google nyo yung church niya. Hindi mega church yan, Ang liit lang po niyan. Ang liit lang po niyan. Tapos grabe ho yung kanyang mga relo. Hindi lang isang Rolex, dalawa. Yung kanyang sinturon. Hindi ho sinturon ni Judas yun. Although, yung ugali niya, ugali Judas. Yung kanyang sinturon, grabe ho. Louis Vuitton. Dahil Louis Vuitton, di ba? Pero ang lito ng church niyan. Alam mo, ako
Ako, ang laki-laki ho ng church ng KOJC. International pa po ang KOJC. Pero nung hindi ko nakitang magarbo ang suot ni Pastor Kibuloy. Ang magarbo sa kanya ay yung may sarili silang mga eroplano, may sarili silang helicopter, may sarili silang mga kagamitan, mga sasakyan. Ibig sabihin, yung mayaman sa kanya ay yung nagagamit ng buong church. Nagigets niyo? Etong bishop na ito, siya lang ang nakakagamit. Pambihirang animal yan, no? Ala naman, dalawa kayong gumagamit ng relo. Sabagay, pwede, yung jowa mo. Wow. Tagatingin na lang sa relo mo. Nagigets yung ba ibig ko sabihin? Ang layo nung pinagkaiba. Tapos, eto, mega church pa itong kay KOJC, kay Pastor Kibuloy. Eto, kumakapo na. Hindi naman mega church, bilang mo nga lang yung tao eh. Alam mo kung paano mo malalaman na isang church ay maliit lang? Gusto niyo malaman? Sikreto? Optics. Ano ibig sabihin ng optics? Hindi pinapakita sa camera. Makikita mo yung liit lang ng stage. Maliit lang eh. Hindi, i-google ninyo. Bishop, Bishop Lucifer, ganun. Lagi, iba. Basta tingnan niyo yung kanyang church. Ang liit lang. So, ibig sabihin, ng maliit lang, konti lang nagbibigay na ikapu dyan. Yan, di ba? Pansinin niyo yan. Pero ang tanong, bakit ganyang kayaman? Biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, ay, nga pala. Ganyan talaga pagka-congressman. Wala talaga. Mayaman talaga. Hindi, totoo naman eh, pagka-congressman ka, yayamanin ka. Meron nga dyan, mukhang buhaya, pero... Ay, mukhang buhaya ba? Mukhang palaka. Nakalimutan ko na. Mukhang buhaya ata, mukhang palaka. Yeah? Dugyot ng itsura, pero grabe ang mga bayan. Panis. Panis si Heart Evangelista. Kita nyo kasi congressman. Ay, congresswoman. Ganyan po ang drama niya mga yan. Di ba? Kunwari, galit na galit sila sa kurap. Parang, kurap ka. Ganyan sila eh. Yan yung, saan mo dinala yung pera ng taong bayan? Hindi ito about tradition. Hindi ito about, this is for the taong bayan. Tangin ng taong bayan yan. Sorry. Ayoko nung nga pala nagbumura. Gago! Hindi kasi, di ba, taong bayan sila eh. Kayo, kurap. Pero suot nila, relo, di ba? Yung kanyang bulletproof na Escalade ba yun? Di ba? Grabe ho, di ba? And yet, sasabihin nila, ang drama nila, galit sila sa kurap. Antadong. Ganyan ang mga congressman natin. Kaya kayong mga kababayan, tingnan ninyo yung congressman ninyo. Tingnan ninyo yung mga congressman ninyo kung gaano kayayaman habang yung inyong distrito ay mahirap. Alam nyo na kung saan napupunta yung proyekto, Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Nasabi yan ni Mayor Magalong. Kung dati 20% lang ang bigayan diyan sa mga yan. Ngayon ang laki na daw, grabe daw. Naku talaga, kawawa ang bayan natin. Kailangan ginagatasan ng mga congressman natin. Ma'am, you did not take an oath po during your intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Hindi nila alam yun, madam. Hindi nila alam yun. Ayan, Chua. Kakaya ka naman, Chua. Bantakin mo, hindi mo alam ang pinagkaiba ng resource person sa witness. Alam mo, Chua, sorry ka na lang kasi abogado itong kausap mo. Abogado ito si Madam BP. Dalhin mo kaya sa court yun. Isipin mo, dalhin mo sa court yun. Sabihin mo, judge, hindi naman importante kung witness to o siya yung nag-a-accuse o siya yung ina-accuse. Pareho lang yun eh. Pareho lang yun, judge.
Baka siguro palayasin ka dun, Judge, eh, no? Baka tanggalan ka ng abogado ba ito? Sabihin siguro sa'yo, abogado ba ito o kalahi ito ni Bobo? Hindi, kasi mantakin mo, punta ka ng husgado, sabihin mo, Judge, pareho lang yan. Witness at saka accused, pareho lang yan. Baka talagang titigan ka nun, Judge, eh. Animal to, nag-aral ba ito? Nag-bar exam ba ito? Mantakin mo, ganun ang ginagawa nila. Bilang isang congressman, ikaw yung tumatayo, alam mo dapat ang rules nyo. Kung witness o resource person, magkaiba yun. Bakit? Kasi kung witness ka, maaari kang o kaya ikaw yung ina-accuse, maaari kang gamitan ng yung inote mo at gamitin laban para sa'yo. Which is, hanggang ngayon nga po, accused na ho ang tinatawag kay BP Sara Duterte. Bakit? Ayon yun doon sa congressman na nagsalita, yung taga Maynila. Bakit ba itong mga taga Maynila talaga umiepal? Sa bagay, talo na kasi sila kay Yorme, kaya sila umiepal para makahingi sila ng pangdagdag sa kampanya nila. Oh, by the way, speaking of mga taga Maynila, binabati po natin mga taga Maynila, Oy, huwag niyong kakalimutan si si Madam Mocha Uson, si Madam Mocha Uson. Sa District 3, binabati po natin yung mga toda ng District 3. Lahat po ng mga taga-toda. Balita ko, nanunood daw kay Banat Boy. Palak po ako naman. Palakpakan. Sabihin nyo lang kay Madam Mocha kung gusto nyong mag-inuman. Sorry naman. Dalang ko kayo dyan ng MP lights. Biro lang, Binabati natin mga taga-District 3 na mga taga-toda. Yung mga taga-toda, sana makasama ko kayo. Minsan nakwentuhan lang tayo. Over kambingan. Di ba? Binabati natin mga taga-District 3 ng toda. Syempre, binabati natin si Kagawad Rodel Sarmiento. Rodel Sarmiento, oy! Tayo dyan sa bahay mo, discuss tayo ng mga issues sa lipunan. Sir Rodel Sarmiento, binabati po kita, At syempre lahat ng mga taga-toda, District 3, may pabor lang naman ako sa inyo. Sige na, baka naman pwedeng alalayan nyo lang si Madam Mocha dyan sa inyong distrito kasi medyo busy ako, hindi ko humasamahan. Baka naman pwedeng alalayan nyo lang, tulong-tulungan nyo na lang kasi wala po kami talagang pera. Hindi, yun ang katotohanan. Wala po talaga kaming pera na hindi, ang lakas na lang ng loob namin, gusto lang talaga ni Mocha magserbisyo diyan sa inyong lugar. Hindi, walang biro. Kasi si Mocha laki ho dyan sa distrito nyo na yan. Diyan ho talaga siya lumaki. Diyan ko nga siya nakilala Taga-UST siya dyan Diyan siya sa Nisus nakatira dati. Tapos lumipat din sa tabi. Diyan na talaga yan. Diyan mula nung siya ho'y naandyan na. Matagal na. Siya po'y taga-Dagupan pero diyan talaga siya lumaki. Lumaki talaga diyan. Yun kaya sana lang makapagsilbi siya diyan para naman makapagbayad utang siya sa mga taong nagpalaki sa kanya diyan sa kanyang distrito na District 3, tuloy natin to kay Madam BP Sara Duterte, Mamay na ba impeachment, ma'am? Hoy! Isa-isa lang magtatanong! Ano ba? Sabay-sabay? Sandali lang! Isa-isa! Tinong si Madam, Hindi na alam kung ano sasagutin. Isa-isa lang. Magtataas ang kamay. Your Honor, ganon. Your Honor! Sabi niya, ma'am, prelude na to sa impeachment. Yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila para sa impeachment. Such efforts will prosper po? Hindi ko masabi yan. Nagpa-practice na daw ang mga kongresista. Pilingero nga Your Honor. Feeling talaga Boss, natatamaan si ma'am. Okay. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Sino kaya yung sinabihan na natatamaan si ma'am? Hindi, kaya? Ito kaya News 5 yun? Kasi kung makadot-dot ng mikropono saksak mo na lang kaya. Grabe kasi mga sundot-dot Hindi ko alam kung yung taga News 5 yung sinasabihan Diyan na, sasagutin natin, then iwan na natin sa Congress. Ma'am, kung dinilis ba kayo sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay
impeachment possible. Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Oo. Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. Saka foot feasance. Ay, mali pala yun. Pampaa pala yun. Hindi, totoo nga naman eh. Kasi alam mo, ito ang problema kasi pag maraming bida-bida. Nabubuking. Kasi kanya-kanya silang kanya-kanya silang bida-bida para mapansin ni Speaker at ni Zaldico. At pag napansin sila nung dalawang Panginoon dyan sa kamera, tiba-tiba na sila. Di ba? Nagpapapansin sila. So kanya-kanya silang bida-bida ngayon, kanya-kanya silang epal, privilege speech. Doon sa privilege speech, lumalabas na talagang meron ng akusasyon, ika nga. Meron ng pagbibintang. Kasi sana, 'di ba, gusto nila umattend si VP Sara Duterte sa hearing. 'Di ba? Gusto nila imbestigahan in aid of legislation. Remember yung word na in aid of legislation. 'Yun ang dahilan kaya iimbitahan ng resource person. Hindi po 'yan in aid of accusation, in aid of para imbestigahan at i-accuse yung tao. Ang problema, hindi pa nga na alam yung mga buong istorya, abay ina-accuse na si Madam VP Sara Duterte. Kaya nga ang dami ng akusasyon yung pispis-pisa na yan. O di ba? Ina-accuse na siya na ganito yung ginawa niya, ninakaw niya. So halatang-halatang meron ng kasunod. After that, kasi isipin mo, akusahan ka na nagnakaw ka. Akusahan ka na inubos mo yung pera. Akusahan ka na kung saan-saan mo nadala yung pera. Ano kasunod nun? Dadalin ba sa korte? Hindi. Ano kasunod? Impeachment. Siyempre, ang sasabihin na kagad nun yung paggamit ng pera ng taong bayan, dahil doon, nawala na siya ng yung trust and confidence ng taong bayan sa kanya. So, maaari na siyang i-impeach. So, yun pa lang, alam mo na yung plano nila. 'Di ba? Inaccuse mo na eh. Hindi nga sana, alam mo yun, nag-privilege ka, tatanungin mo, we would like to invite VP Sara Duterte so that we would know the real story, what happened to the ganito. Hindi eh. Sinabihan mo na kaagad. Di ano pa ba kasunod nun? Sasabihin nila walang impeachment. Ganun kayo katanga? Pagkatapos yung akusahan yung tao nagnakaw na, pagkatapos yung akusahan na binulsa na yung pera, hindi nyo i-impeach? Ano gagawin nyo? Wala lang. Kwentuhan lang, chismisan lang to. Nagchichismisan lang kami. Sinisiraan lang namin si VP Sara Duterte. Kasi kung sasabihin ninyong, kung sasabihin ninyo nagnakaw na yung tao, tapos hindi nyo pa-impeach, ano ibig sabihin nun? Nagchichismisan lang kayo. Di ba? Nagchichismisan. Kasi halimbawa yan eh. Halimbawa. Yung kapitbahay mo, nakita mong nangangalunya yung asawa. Ano dapat gawin? Tandaan ninyo, it is a crime. Adultery is a crime. So kung nagkikwentuhan lang kayo, alam mo ba yung kapitbahay natin? Kung sino-sino kumatin? Mga ganyan-ganyan. Yung kapitbahay natin, ay mamasisi ka lang. Grabe, pag-uwi, may shampoo. Anong tawag mo doon? Chismisan. Pero kung inaalam mo talaga, bakit kaya ganito? Ay, nakita ko siya, may kasama. Tapos, pwede ka na alam mo yun, sabihan mo doon yung asawa, para may yung asawa magdemanda ng adultery, di ba? Ganun. Hindi kasi ang motibo mo, hindi i-chismis. Ang motibo mo, para talaga mabigyan ng hustisya yung asawa. Tama, mali. Pero kung, ibig sabihin nun, chismoso ka lang. Kaya nga sinasabi ni VP Sara Duterte dito, kayong mga congressman nagkikwentuhan na, ina-accuse nyo na siya. So ano na kasunod yan? Siyempre impeachment. Alang naman umaamin kayo, mga puro kayo chismosa lang dyan. So ibig sabihin, merong ginawang mali.
And you say, and that for you. Bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito ako. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumala? Kasi ng second budget committee hearing, Para matapos na kaagad, para masabi ko na. Alam mo, isang na-observe ko dito sa kanyang interview, very candid siya, no? Hindi yung lahat sinasagot niya eh. Bakit na pumunta kayo dito ngayon? Yung last time hindi kayo pumunta. O, sagot ka agad. Hindi, para matapos na. Papatagalin pa natin to. Ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling patawag ulit with the kayo. 700 million na budget for 2025 na propose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Kita nyo? Yung pagtanong, paano to? BP, 700 lang ang binigay sa iyo na budget. Sige, kung ano yung binigay, di nang gamitin. Sa September 20. Alam, ito yung tinatawag mo na tao na walang walang yung, kasi kung ibang tao yan. Diba? 700 lang, kapal ang mukha ninyo ha. Kayo nga, hindi kayo ma-audit ng kahit sino man, tapos ako 700 lang ibibigay niyo. Sabi na, okay lang, sige lang. Go lang, 700, sige. Basta lang, tumakbo opisina, walang problema. Plenary debates ng budget niyo po ng House? Hindi pa namin nagpag-usapan sa Kung a-attend daw siya ng yung final debate tungkol sa budget. Ito sagot niya. Hindi yung oo, tama, oo nga, gaganto nga gawin. Hindi, kitang-kita mo hindi siya plastic. Hindi pa namin napag-usapan yan. Hindi pa namin napag-usapan yan. Kung sinong a-attend sa amin. Sina kung ano yung gagawin para sa plenary debates, but we will let you know kung nandoon kami. Ma'am, nag-coordinate po ba kayo kay Kong Adyong? Ito si Kong Adyong, siya yung parang sponsor. 'Di ba yung pag nasa budget siya yung nagsasalita, hindi ang nagsasalita yung secretary yung sa final debate eh. Ang nagsasalita yung parang sponsor na congressman to defend the budget. Okay, tinatanong ngayon nito kasi usually nag-uusap yan eh. Alam ko yan kasi nung panahon na PCOO, merong sponsor sa Congress kung sino yung magsasalita lang, hindi si Secretary Martin Andanar. So pinag-uusapan nila doon kung paano i-defend yung budget. Okay, ganun yun, pinag-uusapan. O ganito, ito kailangan ko, ito ganyan. Tingnan niyo yung sagot ni BP Sara Duterte ha. Kung nag-usap na ba kayo nung sponsor nyo na si Adyong, si Congressman Adyong, ito sagot niya. Budget sponsor. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya, sabi ko nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget ng OVP. Kita nyo? So yun lang, basta kami, sumulat na kami, everything that you need from our office, binigay na namin. Pero, bahala na kayo. Sabi niya pa nga, iniiwan na namin sa pleasure ni Romualdez. Yan. Ayan yung malaman na, ewan ko kung na-gets ng mga reporter. Pero sinasabi dyan, si Romualdez lang naman nagdidesisyon ng budget. Bakit pa kailangan nating i-defend sa entire plenary yun? Kasi kailangan mo, i-defend mo yun sa lahat ng mga kongresista eh. Yung budget mo eh. Sabi niya, bakit pa natin kailangan i-defend yun doon? Si Romualdez lang naman nagdi-decide. Paulit-ulit yan ha. Laging pinopoint out yan ni BP Sara Duterte. Pleasure of the Speaker of the House. Siya lang naman na nagdi-decide. Si Romualdez lang naman. Wag na natin pag-usapan. Mukha tayong tanga. Di ba? Hindi, totoo nga naman, di ba? Magmi-meeting pa kayo. Kunwari, yung sa school ninyo, meeting tayo, project meeting. Isa lang naman din ang gagawa. Bakit pa kayo nag-meeting? Para lang masabi na nag-meeting kayo. O kaya gusto nyo lang magligawan. Hindi kasi may mga ganun. Although ako sa all boys school ako. May ganun eh. All sa mga co-ed na school, yung babae lalaki. O tara, project meeting tayo. Yung pala, tsuktsakan lang. Di ba? Mo project meet. Saan tayo? Kaninong bahay tayo? Kaninong bahay? Yung pala may mangyayari lang hindi maganda.
Yung mga palusot ng iba dyan, project meeting, pero nagti-TikTok lang sila. TikTokan lang sila. Pag ganyan, gumaganon-ganon na sila sa bahay, di ba? TikTokan pa ako nari. Pero bandang uli, TikTokan, tsoktsakan. Yan, ganun na eh. Hari lang yun, ha? Project meeting, pero sa totoo lang, isa lang gumagawa. Oh, dito, sinasabi ni Bibi Sara Duterte, isa lang din naman nagdi-decide. Si speaker lang naman din, eh. Bakit ba natin kailangan mag-usap-usap? Ining po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, si speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay. huwag daw magturo ng kamay. Ito, matindi ito sinabi niya. Hypocrisy daw, yung sinasabi ni Romualdez, wag daw nagtuturo ng kamay. Tingnan mo sagot ni Bibi Sara dito, ha? Wala to, unrehearsed, hindi scripted. Diretso, oh. Yung mga daliri, kamay. misuse of funds. Yan yung ginagawa nila ngayon eh, di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila. Ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon. Tama nga naman. Kasi yun na sinasabi ni Romualdez, diba? Wag nagtuturo dyan ako sinong masama. Ganyan. Ito lang naman is in age of blah blah blah. Uy, di ba ganun naman ang ginagawa nyo sa akin? Lahat kayo nagtuturo sa akin na ikaw, BP, o yung Office of the Vice President, yung confidential blah 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 blah. Uy, sa inyo nakapoint yun. Isa lang ang nakaturo kay BP Sara, yung the rest nakaturo sa inyo. Unless ganyan kayo, magano. O kaya parang kayo yung mga mga siraulong mga pinklawan. Mga abnoy na ganon yung mga pinklawan. Hindi ganun kayo magturo di ba? Yan ang ginagawa ni Romualdez ngayon, nagtuturo. Yan ang buong kamera. Na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2035? Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. Hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, nasabi pala. Antindi nun. Ang lalim nun, Brad. Malalim yung Brad. Hindi, baka akala ninyo, tanong kasi sa kanya 2028. Magpapahinga ako ng 2025. Bakit? Kailan ba nagpapahinga ang mga warrior? Pag nanonood kayo ng mga warrior sa Netflix, favorite ko yung Last Kingdom. Pag nagpapahinga sila, there is a battle kinabukasan. Kaya nga sabi niya dito, 2028 and then 2025, magpapahinga lang ako. Bakit? There is a battle sa 2028. Yon! Parang gusto kong kantahin yung Bagong Pilipinas. Andrew E. Hindi, alam mo si Andrew E. Ito, baka akala ninyo. Magaling na tao yan si Andrew E. Talagang idol ko yan. Napakagaling. Napanood ko nga yung interview niya. Nalalim ng pinagdaanan niyan. Si Andrew E. naman talaga, kay Madam BP Sara Duterte talaga yan, nung mga unang kanta niya. Kaya lang napunta, syempre, hindi naman siya pwedeng mangampanya. Noong una, pansinin niyo, suot niya kulay green. Talagang kay BP Sara Duterte lang siya. Since nagsama na sila, wala na siyang choice kung hindi i-campaign na rin si Marcos. Kasi kabastusan naman, ika-campaign mo lang yung vice presidente. Hindi may kakampaign si Marcos, na presidente. Kaya wag ko kayo nagagalit sa kanya. Okay? Ako talaga, from the bottom of my heart, alam ko, I don't know, I do not know. Pero kasi, siyempre, may mga insider tayo dyan. Maraming artist dyan, nung panahon ng Uniteam, talagang kay BP Sara Duterte lang. Kaya lang, binulungan sila kampanya nyo na rin si Marcos. Kasi, kawawa naman, nakakabastusan naman yun. Marami sa kanilang hindi makamarcos Talagang kay BP lang. Kaya wag mo natin sisisihin. Okay? Yung mga artist na nagtatrabaho lang. Kaya, sana, Andrew E. Bumawi ka this time, Ni Speaker is yung hindi daw niya ito-tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction nyo doon? Pero wala naman po siyang pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at Ang galing, Wala naman siya pinangalanan doon si kay Romualdez to, yung speech ni Romualdez na sino yung hypocrisy, ganyan-ganyan, hypocrite. Malamang ako yun. Bakit? Tinanong niyo ako Ano ibig sabihin niya doon? Alam niyo naman
naman kayo, bata kayo ni speaker eh. Di ba? Akala ninyo ha? Hindi, totoo. Ganyan katalino si BP Sara Duterte. Sinabi, di ba, tanong niya, si speaker, di ba? Ang nagsabing hypocrisy, bla bla bla. Bakit nyo ako tinanong? Kayo, madalas kayo kay speaker. Hindi ko alam kung ano ginagawa nyo sa opisina ni speaker. Nagmimerienda ba kayo doon? Na may kasamang folder? So, sigurado ko nakapagkwentuhan kay speaker. Since in-interview nyo ako, di ba lamang ako yun? Naikot kayo doon? Hindi nyo alam yun? Inaano kayo ni BP Sara Duterte doon? Kayo wala kayong kamuwang-muwang na, ay shit, kami na pala yung binabanatan. Gago! Di ba? Ang talino talaga ni Madam. Sabi ko, kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Oo nga, Ma'am, you requested. Thank you, ma'am. Ay, sandali lang! Sabay-sabay kayo nagsasalita. Ito mga media na to. Hindi na maintindihan yung tanong. Tayo, lunch break na. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why po? Kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta nung mga tiga-office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Ma'am, sa next hearing, notice of disallowance. Nasagot niyo na po ng OVP yung notice of disallowance sa kanya. May 6 months kami. When do you plan them to submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now, sorry. Ma'am, sa next hearing nitong good government, attend pa ba kayo or enough na yung kanina? Paalam na siya eh. Depende yan sa kung anong gagawin nila sa loob ng committee. Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Grabe, tumitig si Madam. Nanlaki mata. Kasi sinasabi nung reporter, kayo lang naman nagsasabi impeachment. Sino taga-inquirer dito? Yan, yari ka. Sino taga-inquirer dito? Sino? Why, ma'am? Wala dito? So, titigan eh. Wala umimik. So last year, di ba lumabas na yung interview ni... Tingnan mo noong una walang sumagot na taga-inquirer. Okay? Sino taga-inquirer dito? Walang sumagot. Tapos pinaliwanag niya, di ba nag-interview na kayo last time? May in-interview kayo na isang kongresista na sinabi, ipapa-impeach. Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung 3 na grounds for impeachment. Di ba? Tapos tingnan nyo, may magsasalita from inquirer. Biglang nawala yung takot niya. Ay, akala ko sisisihin ako. Ay, akala ko babanatan ako ni Madam. Ako na yun. Ako na ang taga-inquirer. Steer pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer. Pero ayan Ba't bigla ka ngayon nagsalita? Kanina ayaw mo magsalita. Nung alam mong hindi ka sinisisi, bigla ka nagsalita. Ay din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya po, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagde-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives. Ang galing! Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi nung mga... Kasi sinasabi nito, parang sinasabi niya, yung impeachment, so yung impeachment pa hindi naman daw involved ang leadership. Sila Romualdez, kung sino. Hindi naman talaga kailangan eh. Para i-impeach mo ang isang tao, manggagaling yung impeachment sa mga members of the House of Representatives. Hindi yung speaker. Ang pangit naman nun, speaker magpapa-impeach sa vice president. Di obvious na obvious. Gagamit siya ngayon ng members, which is alam natin na ginagamit ngayon ng leadership ng Kamara ay itong mga makakaliwa. Sila ang ginagamit ngayon, pinahihintulutan silang gumalaw ng malaya.
Hindi ko alam kung may kasunduan sila na, sige, banata nyo yung kalaban, mga Duterte, basta kami, huwag nyo kaming pakikialaman. Hindi, malay natin may ganong klaseng deal. Hindi natin alam, di ba? O wag nyo sisilipin yung corruption within. Yung corruption dun sa labas, silipin nyo, wala kaming problema. Basta within, tayo, magkakakuntsaba tayo. Maaring ganun ang deal. Hindi ko sinasabing ganun talaga nangyari, pero maaring ganun ang deal. Makikita nyo na lang eh. Kayo, ano ang opinion ninyo? Sa tingin nyo, ganun ba yung deal? Na, oo, sige, okay na yan. Banata nyo ng banata ng kalaban. Basta yung atin, yung binubulsa natin, walang babanat. Huwag nyo silipin. Basta kayo, busog din kayo. Busog din kami, lahat tayo busog. Maglakihan tayo, magtabaan tayo. Busog tayo. Basta yung mga kalaban lang. Pero isa lang kondisyon. Puruhan nyo si Madam. Puruhan nyo si VP Sara Duterte. Kayo na rin magpa-impeach. Pwede kasing ganun eh. Gagamit sa kalaban, tapos para kunwari, ano yan, ganito. O, di ba? Tingnan nyo, ongoing pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano ba? Ano sila sabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, matindi yung bitaw na yon. Sinasabi sa akin ng mga taga Mindanao, that's a call. Ladies and gentlemen, that is a call. Gumamit na si Madam ng secret code. That's a call that Mindanaoans should be united, or else yung Luzon based congressmen and women, sila ang mapapagpala. Kasi tandaan niyo, there is a story behind this. If you would remember, ang talagang, kung kayo matagal ng follower ng Banateros o Banatbay, noon pa lang, matagal ng usap-usapan niya, nagkaroon ng inner circle ang leadership ng Kamara at sila lang yung nakikinabang sa budget. Pag hindi ka close ng leadership, wala kang budget. So especially yung mga taga Mindanao. Taga Mindanao daw, talagang itsipwera. Ayaw umasenso. Especially yung mga malalapit sa Davao. Iniitsipwera ng Kamara, leadership ng Kamara. Nakwento ko na to noon pa eh. At ngayon, piling mga taga Mindanao lang yung binibigyan ng proyekto. Yung mga kaalyado at babanat lang kay VP Sara Duterte ang binibigyan ng proyekto. Yun ang kwento dyan. Kaya nga this time, bakit tinanong? Pinag-isipan ni Madam eh. May naririnig ba kayong impeachment? Kanino nyo na babalitaan yan? Sinong congressman? Hindi niya sinagot na, meron ako mga kaibigang congressman na nagsasabi sa akin. Hindi. May mga taga Mindanao. Hindi nga niya specific na congressman eh. May mga taga Mindanao. This is a call. This is a call sa mga taga Mindanao na lawmakers. Na, uy, gumising na kayo. Huwag na kayong I'm here. I am here para lumaban para sa inyo. Ayan, yan ang sa tingin ko Ang sinasabi nila, si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, si President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Naku po, patay! Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Eto mga kababayan, mga Banateros, eto lang masasabi ko sa inyo. I told you so. Matagal ko nang sinasabi ito. Matagal ko nang sinasabi ito na ang Marcos at Duterte never naging magkaibigan. Marami kasi sa inyo nagpipilit noon pa, panahon pa lang ng Duca yan, yung Duterte Cayetano. Marami nang sumisingit ng mga Marcos dyan, kaya nga nagkaroon ng aldab-aldab na yan eh. Di ba? Na pinapasok nila Duterte, Marcos, kasi matagal nang manggagamit ang mga Marcos.
Gusto nilang dumikit ng dumikit sa mga Duterte. Noon pa yan. And they are trying to tell the people na ganyan ang Duterte at Marcos. Diba? Kaya nga nagpalabas ng mga nakaraan kita nyo na si VP Sara Duterte team up with Marcos because kasi ganyan ang mga Duterte at Marcos. Hindi totoo yan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Bakit? Ako mismo. Sa akin mismo sinabi ni Pangulong Duterte for how many times, not just interview but also in personal, na sinasabi niyang hindi niya kilala yan. Hindi niya kaano yan. Ilang beses lumapit sa akin yan para humingi ng posisyon, tinanggihan ko. Si Pangulong Duterte nagsabi sa akin yan, hindi ako. So I know, hindi kaibigan yan. I know from the very start. At matagal ko na sinasabi sa inyo yan at marami sa inyo nagalit. Marami sa inyo sinasabi, is komunista ka, mga gunggong. Matagal ko na sinabi sa inyo, hindi magkalapit. Eto, sa bibig na mismo ni VP Sara Duterte, hindi kami magkaibigan. Nagsama lang kami. Yun. Ganun ang politiko eh. That's politics. Sa politics, wala talagang magkakaibigan na tunay dyan. Bibihira ka makakita na magkakaibigan na tunay sa politika. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami. Bago pa kami naging running mate, Bago, hindi kami nag-uusap. Gets nyo? During campaign at dahil sa... Doon na sa campaign kami nag-uusap, nagpalitan kami ng electric pan. Basta tayo. Doon na sila nag-usap. Trabaho noon, banda ngayon, di na kami. Pero kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Ayan. Yan talagang kaibigan niya si Senator Amy, which is, alam naman natin, nakikita naman natin yan palagi. So, hindi siya kay Bongbong Marcos ever naging kaibigan. Kaya lang, VP Sara Duterte, ingat ka dyan. Ingat ka, madam, kay Senator Amy. Ha? Tandaan ninyo, sabi nga nila ano ba yun? Blood is thicker than the water. O blood is thicker than the oil. O blood is thicker than the paste. Makapal ang mukha nun, madam. Na dumidikit-dikit sa inyo, baka mamaya, one day, baka paikuting kayo niyan. Although, hindi naman niya kayo kaya kasi matikas kayo, madam eh. Pero ingat lang kayo kasi tandaan natin, Marcos pa din yan. Kilala niya ako since 2012. Pero kailan mo yung naging last na pag-uusap niyo po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami ni President Ma'am, Marcos. do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo on behalf of you, baka maayos kaya itong nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging may... Nako, matindi to. Mamaya may kikwento ko sa inyo sa ending part May kikwento ko sa inyo, abangan nyo. Mayor siya, naging president siya. Hindi ako humihingi ng tulong talaga. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress. Dahil dito sa ginagawa nila sa akin, kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng ito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment complaint. Or possible. Oo. Iniisip ko lang na kapartihan ng journey ko as a government official, yung lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko dyan. Ang cute talaga ni madam. Hindi ko sasagutin yan kasi ayun naman kitang sarcastic eh. Baka mamaya ma-offend ka. Hindi ko na sasagutin yan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niya sa inyo sa nangyayari ngayon na BP?
okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte, pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapalibot sa kanya, nasabihan siya na huwag magpa-stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay... Alam mo, this confirms yung aming huling pag-uusap ni Pangulong Duterte. Ito, walang biro ito When we were talking, ito, kwento ko na lang sa inyo Marami pa tayo kikwento mga pribadong Allowed naman ako ikwento ito. Nung nag-uusap kami, we were talking about what's happening with our country. At that time, what's happening with KOJC, kasi yun yung kasagsagan ng KOJC. Pero isang bagay ang talagang nakita ko dito ay yung concern ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Maraming ako naikwento at maraming alam si Pangulong Duterte about BP Sara Duterte, yung mga bumabastos kay BP Sara Duterte. Kasi si Pangulong Duterte ngayon, relax na siya di ba? Ako, enjoy ako sa nangyayari kay Pangulong Duterte. Relax na. Siyempre, it's about time. Half of his life is dedicated sa public service. Ngayon, panahon na. Kaya we were happy. We were there not to really talk about politics. We were there to drink and although kami na lang yung umiinom, siya hindi na kasi bawal na sa kanya. To drink, tapos to eat. Grabe, ang lakas kumain ni Pangulong Duterte. Talagang nakakatuwa kasi order siya ng order. Tapos to sing. Isipin nyo, 4 hours yun. It was a 4 hours of fellowship, enjoying the company of each other, enjoying what yung pinag-uusapan namin. Pinakain niya kami ng durian Enjoy na enjoy kaming kumakain. At saka ayaw niya kami nagkukutsara tinidor sa durian. Sabi niya, mas masarap yan pag kinakamay. Ang problema ko kasi pag kinamay ko, yung daliri ko, may durian na. Pero alam mo, tawanan yun It was happy moments with PRRD and the Banateros nung nag-uusap kami. Pero whenever pumapasok kami ng issue ni BP Sara Duterte, doon nakikita ko yung, alam mo yun, yung leon. Alam mo yung parang gumaganon uli si PRRD. Makikita mo talaga yung concern niya sa kanyang anak. Yung ayaw niya na binabastos. Para talagang doon ko napansin, grabe si Pangulong Duterte. Lumalabas yung pagiging tatay niya. Every time na pumapasok yung kwentuhan about BP Sara Duterte. Kaya ito, tama yung sinasabi ni BP Sara Duterte na sinasabihan niya yung mga nakapaligid na huwag ma-stress. Kasi doon talaga hindi naman na-stress. Doon para bagang yun yung concern lagi ni Pangulong Duterte. Yung kung ano nangyayari sa anak niya. Mahal na mahal niya itong anak niyan to. Maniwala kayo sa akin. Mahal na mahal niya itong anak niyan to. Kita ko yun. 4 na oras kami. Every time. Kasi iba-iba pinag-uusapan namin. Mapabaril, mapamotor, lahat ng mga hobbies niya, mga ginagawa niya. Pinag-uusapan namin. Pero pag pinag-usapan na namin si BP Sara Duterte, grabe yung pagmamahal ni Pangulong Duterte kay BP Sara Duterte. Kaya tama ito sinasabi ni BP Sara Duterte. Sinasabihan niya yung tatay, ng mga nakapaligid sa tatay niya na huwag mag-worry tungkol sa kanya. Alam mo, Pangulong Duterte, I hope you are watching this. Iba yung anak nyo. Matikas yung anak nyo. You do not have to worry with your daughter. Your daughter is like an eagle. Alam mo, eto may napanood nga ako Eto, napanood ko lang to sa isang shorts sa YouTube. Sabi doon, there are 2 animals that are ginamit ng Diyos na parang nagsisimbolo ng kanyang karakter. Alam niyo ho ba yun? Alam niyo kung ano yung dalawang animal na yun na nagsisimbolo ng karakter ng ating Diyos na lumikha? Agila, eagle, and lion. Nakakatuwa kasi nung napakinggan ko, sabi ko, oo nga, garang ganun din yung mag-aman na si Pangulong Duterte tsaka si BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte yung eagle, yung parang leader ng, alam mo yun, ng birds. At ang leon naman, leader dito sa Animal Kingdom. Dito sa lupa. Ganun na ganun silang mag-ama. I'm not saying God sila, hindi yon. Maka yung mga tatanga-tanga dyan na, tinulod mo sa Diyos, hindi.
Ibig ko sabihin, the character. Yung pagiging leader, nandun sa dalawa. Nandun sa mag-amang si Pangulong Duterte tsaka kay BP Sara Duterte. Ma'am, GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa unit team kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan eh. It needs a sit down. Sit down tayo, ma'am. Anyways. May basihan ba yung sinasabi niya this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? May basihan ba yun? May plano na ba kayo sa 2028, ma'am? O siya ang nagsabi. Yung Kala nyo, matatrap nyo. So ibig mo ba sabihin niya, may plano ka talaga, ma'am, sa 2028? Andali, hindi ako nagsabi noon, yung congressman. Yung congressman na taga Maynila, yung pinlay natin kahapon, yung video. Papanoorin nyo na lang yung video ko kahapon. Yung congressman ng taga Maynila, yung epal-epal doon na nagsabing may plano ako sa 2028, hindi ako. Sino yun? Yes, yung nag-privileged speech. Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am? Na huwag pagkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon mag-presidente? Siya yung nagsabi. Pero kayo, ma'am, wala Pero kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa... Noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Tama ba yun? 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sinabi ko magsasagot ako January 2021. Ngayon no, kailangan. Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. VP, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo... Grabe naman yung tanong na yan. Ma'am, that is a very good question. It needs a sit down. Bibigyan kita ng pakunti ngayon. Naririnig niyo si PRD, di ba, ngayon? Nagsasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbong President. Kasi nanggaling na ako dyan, sabi niya, hindi siya madali na trabaho. Maawa ako sa'yo. He never said na run for President. Eto, kasi baka sabihin ng iba, di ba sinabi ni Pangulong Duterte, especially doon sa interview ko na bakit di siya tumakbong presidente? Remember the context of that. Nung in-interview ko si Pangulong Duterte, yun yung sumabog na interview natin, yung trending na yun, it was the time na tumakbo ng Vice President si BP Sara Duterte ni Bongbong. So ang sinasabi ni Pangulong Duterte, dapat, hindi na siya, kung tatakbo rin naman pala siya as Vice President, sana tumakbo na lang siyang presidente. Yun yung sinasabi, yun yung konteksto ng sinabi ni Pangulong Duterte. Ang totoo talaga niyan, ayaw niyan tumakbo si BP Sara Duterte ng national o specifically president. Ayaw niya. Bakit? Kasi mahirap talaga. Yan naman ang talagang sinasabi ni Pangulong Duterte noon. Pero, since tumakbo na siyang vice president at that time, during my interview with PRRD, kaya niya sinabing, sana, presidente na lang tinakbo. Kasi nga, ayaw niya talaga sa mga Marcos. Si Pangulong Duterte, ever since, ayaw niya kay Bongbong Marcos. Ayaw. Maniwala kayo sa akin, ayaw niya talaga. Okay. Pero ma'am, never again na po kayo to team with the Marcoses. Sorry, may sasabihin pa si ma'am, sorry. Yes, ayaw. Pero ma'am, mga never again na to team with the Marcoses. Never again. Ay, grabe. Never again. Diba? Palakpakan. Yan ang malinaw. Never again sa mga Marcoses. Madam, Madam BP Sara Duterte, sana pati kay Senator Amy, never again, ha? Baka mamaya magpilit yan, gusto niyang tumakbong vice president ninyo. Sana wag naman na, Senator Amy, wag na. Pwede si Congressman Marcoleta. Yun, panalo yun. O kaya si... Nako.
Marami akong alam na pwede nyo maging Vice President. Wag lang sana si Senator Amy. Kasi marami nang nabudol. Marami nang nabudol sa mga Marcos. Baka magagalit lang sila pagka si Senator Amy pang pinatakbo yung Vice President. Marami ko. Ako alam na ayaw na talaga sa mga Marcos. Why, ma'am? Sit down tayo. Ma'am, sama kami sa sit down. Sige na, Madam Vice President. Baka naman po pwede, kung meron nakikinig sa opisina ni Vice President Sara Duterte, I hope payagan nyo naman ang Banateros interviewin si Pangulo. Pangulo. Sige na nga. Hindi, Pangulo kasi talaga namin yan. Among presidente yan, si VP Sara Duterte. Baka naman pwede namin ma-interview ng Banateros sa SMNI si Madam VP Sara Duterte. Talagang sit down. Sincere interview. Pwede nga kahit hindi na lumabas, kain na lang kami. Hindi kasi grabe talaga ang presensya ni Madam nung nagkita kami niyan sa Davao. Grabe. Yung mga itlog ng mga kasama ko, napunta dito sa nginig eh. Wala. Diba, tatapang niya mga yan. Si Boss Dada, talagang minumura siya. Si Jay Guevara, mga tatapang. Si Master Judea, non-stop magsalita yan. Si Coach Oli, nagpapakit lang yan. Ganyan. Pero nung pagdating ni VP Sara Duterte, para kami lahat natulala. Ito na ang agila. Ano pala si Madam? Matangkad. Ewan ko kung matangkad o maliit lang ako. Pero parang kahit ko siya. Ganun, ibig sabihin, mas matangkad pa sa akin. Ay, nung pagpasok niya doon kasi kami nauna eh. Nauna kami doon sa room. Tapos, walang imik. Walang imik. Pati yung security niya, hindi umiimik. Hindi ko alam. Basta dinala kami doon. Walang umiimik. Hindi kami nag-uusap. Ano ba tatanong natin? Ano ba? Ba't pa tayo nandito? Walang ganon. Biglang pagpasok niya, upo tayo. Upo kami. Tapos lahat kami tulala. Hindi lang dahil maganda si Madam, pero grabe talaga yung arrival niya. Leader na leader. Kaya tuloy walang nagtatanong. Siya na yung una nagsimula nung conversation namin. At nung huli nga, kasi si Mocha ang kulit eh. Ang kulit kasi ni Mocha, sabi niya, paggawa ka naman ng isang video na shout out lang, man lang sa Banateros. Si Mocha pa nagsabi sa akin nun kasi si Madam VP Sara Duterte, ito ikikwento ko sa inyo, at saka si Mocha Uson, naging, hindi naman close, hindi sila yung friendship pero talagang nagkasama sila nung panahon nung Israel presidential trip ni Pangulong Duterte. Si Mocha nagsolo. Ito istorya no, nagsolo siya. Palakad-lakad. Kakaiba pala dun sa Israel. May part doon na bawal yung ganito. May ano doon may kiskisan yung mga relihiyon doon eh. So nawawala na siya. Tama-tama, nakita niya si VP Sara Duterte. Dating ano pa yun, mayor pa lang si BP nun. Tapos doon na sila nagkwentuhan, nagsama sila, kumain sila magkasama. Doon na sila nagkausap. So siguro dahil kasi ako, ilang pa ako kay BP Sara Duterte. First time ko lang talaga nakausap. So sabi niya, hindi, humingi ka ng shoutout sa Banateros. Pinipilit niya ako. Sabi ko, yuko, nahiya ako. Ikaw mahihain ka pala mukha mo. Hindi, mahiya talaga ako. Hanggang nung nagpa-picture na, sabi ko, ma'am, pwede po ba humingi shout-out lang? Akala ko naman yung mga Banateros nasa likod ni Madam kasi nandun sila sa likod eh. Biglang nung nag-video na ako, nag-ali siya ng mga walang niya. Sa sobrang hiya. Kasi ganito si Madam VP Sara Duterte. Para talagang model na kakaiba. Iba talaga yung presensya niya. Kaya naniniwala ako na pwede talaga itong presidente. Bakit? Kasi yung yung leadership sa kanya, kitang-kita mo. Kaya niyang pasunurin yung mga taong matitikas. Kaya niyang pasunurin. Tandaan ninyo, abogado ito. Hindi lang ito yung tipo ng naging mayor. Hindi, abogado ito. Matalino, maalam mo ito sa batas. At matagal na rin ito sa public service. Hindi lamang po ng Davao. Di ba? Kaya maano mo talaga na, pwede ito. Pwede itong alin itong susunod. Kung gusto nyo ng malakas na presidente, ayaw nyo na, sawa na kayo sa mahina. Gusto nyo yung maayos yung ating bansa tungkol sa criminality. Eto, sigurado ako dito. Eto, nung naging mayor sa Davao ito, talaga naging matikas ito si Madam. Takot talaga yung mga tao sa Davao.
Actually, marami nga doon sa Davao, mas gusto nga nila si Pangulong Duterte. Kasi pag ito daw ang naging mayor, grabe stricto nito. Ito ang kailangan ng Pilipinas. Kasi ang Pilipinas, ang mga Pilipino, wala ho talagang disiplina. Sorry to say, pero hindi masyado tayong spoiled eh. Sa sobrang spoiled na nga natin. Ito pansinin ninyo, kayong mga nagta-travel sa ibang bansa. Pag nag-travel kayo sa ibang bansa, unang-unang pagdating nyo doon sa bansa na yon, yung mga Pilipino, sasabihin sa inyo yung batas. Bakit? Kasi hindi tayo sanay sa batas eh. Bakit? Yung batas sa atin parang option lang. Yung batas sa atin pwedeng pakiusapan. Sa ibang bansa kasi, ang batas ay batas. Pag sinabing bawal kang magmaneho ng nakainom, bawal kang magmaneho ng nakainom. Sa atin, pag sinabing bawal kang magmaneho ng nakainom, pwede kahit konti lang. Hindi, kung kaya mo pa naman, pwede yan. Basta huwag ka lang papahuli, tsaka huwag ka lang mga away. Pwede yan. Ganun sa atin option lang. Kaya nga pag tayo kunwari nagta-travel sa ibang bansa, sa Japan, sa Amerika, Singapore, o saan man, Hong Kong, sasabihin na kagad siya ng mga Pilipino yung mga bawal. O bawal to huwag mong gagawin ito. Kaya nga marami sa mga ilang OFW natin nakukulong eh. Bakit? Kasi totoo ito, kwento sa akin ni Arnel. Sabi niya nga di ba? Yung mga Pilipino kasi minsan doon kung ano ginagawa, lalo na sa Middle East, ang daming bawal doon. Di ba? Yung TikTok sa public, yung mga pa-sexy sa video, ayaw doon bawal doon eh. Kasi nga stricto sila doon. Kaya yun yung una-una sinasabi sa kanila eh. Ito, wag niyong gagawin to. Sa Japan, tuturuan ka. Wag kang tatawid kung alam mong stop. Ganun ba? Akala namin suggestion lang yun eh. Alam mo, wag ka magtatapon ng basura. Yung basura mo, ibubulsa mo. Pambihira sa atin. Basura mo, ibubulsa mo. Di ba? Totoo naman eh. Di ba? Basura natin, binubulsa ba natin? Hindi. Sa Japan, ganun. Yung basura mo, ibubulsa mo, uwi mo sa bahay. Doon mo itapon. Kasi doon sa bahay, natitiran mo, meron talaga doon. Inihiwala yung mga nabubulok sa hindi nabubulok. Diba? Totoo naman. Ganun kasi sa kanila. Sa atin, wala. Kaya kailangan natin ng isang disiplinaryan. BP Sara Duterte yan. Kailan nyo gusto, ma'am? Sa baba, ma'am. Ma'am, last question na lang. You kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na kanina and you not asking for help to anyone and even kay CGMA. Kung makikita nyo, di ba, kahit asawa ko wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, maganda ka lang. Kasi sabi niya magluto ako, sabi ko, okay, sige magluto ka lang for dinner. Si ma'am naman binuking eh. Pinagluto yung asawa. Ma'am naman, ba't mo naman binuking? Sabi niya sa asawa niya, wag ka na punta dito, kaya-kaya ko na to. Magluto ka na lang sa bahay. Gago! Si madam naman, binuking yung asawa. Hindi, alam mo, ang ganda ng sinabi ni BP Sara Duterte dito. Tuloy nga natin, tapusin na natin, konti na lang eh. Ayan, yan. Sama ng tingin ni madam sa akin. Para matutunaw ako dun. Hindi, alam mo, maganda sinabi niya dito. Hindi siya humihingi ng tulong. Tama, kaya nga niya sinabihan daw si Congressman Arroyo at saka si Congressman Marcoleta na huwag na kayo ma-stress, kaya ko na to, ako nang bahala dito. Huwag niyo na ako ipagtanggol. Yun ang sinabi niya doon sa dalawang congressman na nagtatanggol sa kanya. Alam mo, yan ang isang katangian na gustong-gusto ko kay BP. Yung kanyang pagiging independent. Alam niyo ho ba na ito'y napaka-independent? Ito, just a short story with the people around PRRD. Okay, alam mo, kaming around PRRD nung panahon ng eleksyon, nakakalapit kami and we can contact some people na para makalapit kay Pangulong Duterte, and we did. But every time na sinasabi namin gusto namin makausap si BP Sara Duterte, alam mo, lagi sinasabi nila, pasensya na, wala talaga kaming connection dyan, talagang yan, very independent si madam, hindi porket close ka sa tatay, close ka na rin sa anak. Hindi ganun. Kasi siyempre, di ba, hindi naman sa pero sama kahit papaano na nanonood si Pangulong Duterte sa atin. With all humility, nakakausap naman natin si Pangulong Duterte.
Pero never kang makakalapit kay BP Sara Duterte through PRRD. O yun sa mga tao ni PRRD. Hindi. Kasi independent daw talaga ito. Hindi ito porket kaibigan mo si Pangulong Duterte, kaibigan mo na siya. Hindi ganon. Very independent. At hindi ito humihingi ng tulong. Never siya nag-utos sa kahit sino mang vlogger ni Pangulong Duterte. Wala. If you like me, you like me. If you don't like me, you don't like me. If you would campaign for me, okay. If you're not going to campaign for me, I respect that. Ganun daw si BP Sara Duterte. Ang nakakatuwa dito is, yun ang kailangan natin. Mga leaders na walang utang na loob. Kasi pag ikaw hindi ka humingi ng tulong sa mga politiko, wala kang utang na loob. Pero pansinin nyo, ang dami sumisip-sip kay BP Sara Duterte kasi alam nilang malakas si BP Sara Duterte. So tinutulungan nila. Kasi tandaan niyo, every election, kailangan talaga ng kaalyado. Pero ang pinagkaiba kay BP Sara Duterte, hindi niya kailangan humingi ng tulong sa mga kaalyado. Sa kanya lumalapit. Sa madaling salita, wala siyang utang na loob sa mga oligarch, wala siyang utang na loob sa kahit sino mang politiko o kingmaker kuno. Wala siyang utang na loob kasi hindi nga siya lumalapit. Which is true. And I can vouch for that in my simple ways na kung paano ko nakilala po ang mga Duterte. Hindi ho siya lumalapit, humihingi ng tulong. Di ba? Wala ho. Kaya ang kinaganda nun, pagdating na siya ay mamumuno na, wala siyang kailangan pagbayaran ng utang. Unlike today. Naku po. Grabe ang utang ng administrasyon na to. Sa kung sino-sino, di ba? Ito, yung leader na hindi kailangan na magbayad utang. Kaya sa akin, pwede ko ba mahingi kung ano yung pinakamanga nagustuhan nyo dito kay BP Sara Duterte through this interview? Isulat nyo dyan sa baba. Babasahin ko yung mga komento niyo dyan sa baba. O again, shout out po sa mga taga District 3. Lalong-lalo na doon sa kay Kapitan, kay Kagawad. Shout out po doon kay Kagawad na ang pangalan niya po ay si Kagawad Rodel Sarmiento. Hoy, binabati ko po kayo ha. At sa mga toda ng District Maynila, binabati ko po kayo ng maligayang kaarawan. Maligayang, bakit kaarawan? Hindi ho dahil sa birthday ninyo. Pero maligayang araw. Lalong-lalo na darating na at babalik na si Yorme dyan. At the same time, nandyan si Mocha. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Okay. Kita-kits uli. Ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka